Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa ating mga employees dyan, ano ba ang matatanggap nyo ngayong December, guys? 13th month pay or Christmas bonus? Pero wait, pareho lang ba ang dalawa na to or magkaiba? Alright, sa mga employees dyan, alam nyo bang magkaiba po ang sinasabing Christmas bonus and 13th month pay? As an HR guys, ang daming nag-a-approach sa akin before na employees and magtatanong, Ma'am, kailan yung bonus natin? No, nagugulat naman ako. Bakit? Sino ba ang nagsabi sa inyo may bonus? Ayun naman pala, ang tinutukoy ng isang employee ay the 13th month pay. Okay, guys, magkaiba po ang 13th month pay and Christmas bonus. Okay? The 13th month pay is given to all employees in accordance with Presidential Decree number 851. So it is mandated by law. So under that law, under this law, all employers are mandated or required to give the 13th month pay to their employees kahit 1 month lang sa company. Naintindihan? Kahit 1 month lang sa company, guys. Okay? Pero of course, kung hindi mo man nabuo ang 12 months in a year, prorated po ang mangyayari sa inyo. Ibig sabihin, kahit 1 month ka lang sa company, makukuha mo pa rin ang iyong prorated 13th month pay. Ang dami dito, guys, sana mga employees na lagi nyong bukang bibig ang bonus. Or lagi niyong ginagamit ang bonus na word but you are referring to the 13th month pay. Mali po yun, okay? 13th month pay is 13th month pay. Bonus is a bonus. Lagi niyo pong tatandaan, if it is the law mandates that it be given to the employees, it is not called bonus. Okay? Kapag if it's government mandated, guys, hindi po nating matatawag na bonus yon. Kasi required talaga si employer dyan. Wala silang choice, kumbaga. Dapat, kapag it is law mandates, ibibigay talaga dapat yan ng employer. So ngayon, ang Christmas bonus or bonus, kung ano man ang tawag dyan sa inyo, it is only given out of generosity. No, kapag napaka-generous ng company nyo, gusto nila kayong bigyan ng bonus, no? Especially kapag for that year, no? At the end of that year, ang laki pala ng kita ng company nyo, guys. Na-hit yung target or nag-over dun sa target, no? At dun sila magde-decide na bibigyan kayo ng Christmas bonus. So that is out of generosity. So sa ano na nila yon? It's company prerogative, no? Hindi naman yun na-required ng government. So, kapag ang company nyo ay nagbibigay lang ng 13th month pay pero hindi nagbibigay ng Christmas bonus, wala kayong karapatang magreklamo. Okay? Pasertihan na lang ng company yan, guys. Kung napaka-generous ng company nyo na maliban sa 13th month pay, you also have the Christmas bonus, good for you. Congrats. No, pero kapag yung company mo is only the 13th month pay will be given to their employees, so wala kang karapatang magreklamo or wala kang karapatang ireklamo sila sa dole na wala kayong Christmas bonus. Okay? Kaya naman sa ating mga employees dyan, guys, ako as HR, no, kinokorek ko talaga yung employee, guys, kapag gumagamit sila ng bonus sa salitang but they are referring to the 13th month pay, no? Kapag mag-follow up kayo ng 13th month pay, then use the word 13th month pay. Huwag niyo pong sabihin bonus, no? Dahil mamaya isipin naman ng ibang tao, wow, may Christmas bonus sila. May 13th month pay. No, magkaiba po yun. If your company does not have Christmas bonus, then it is not against the law. No, hindi po. Dahil it's prerogative. So, depende na po sa kanila yan. Alright, so sana maliwanag sa inyo ang Christmas bonus and the 13th month pay. And i-apply nyo po yan, guys, lalo na doon sa laging gumagamit ng bonus kahit they are referring to the 13th month pay. Okay? So if you have questions, just comment below, guys. Sasagutin ko po yan.
And thank you so much for watching, everyone. God bless you all.